Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So pre-show shoutout muna tayo mga kababayan ko. Bago do sa main topic mamayang gabi. So magbabasa ako ng mga comments do sa last two videos ko. So start tayo dito do sa shoutout kagabi. Okay? Ano ba yung last two videos sa ating kagabi? Babasa tayo ng comments doon para maano natin. Wait lang ah. So ito yung last comment natin, yung pre-show shoutout, yung sa Utak Teleserye. Ito yung mga comments. Wait lang ah, regarding ito do sa Sampaguita girl eh. Wait lang ah, baka isipin nyo, pinagkakakitaan ko yon. Mag-pull down tayo ng isang video ko tungkol dyan para makita nyo kinikita. Baka akala nyo kasi milyones yung kinikita ko dun eh. Oh, dito sa Sampaguita girl content ko, ang kinita lang niya $0.81. Baka akala nyo magkano ba yan? Baka wala pa nga 50 pesos yan, men eh. 'Di ba? Baka may mga nagsasabi sa inyo diyan na, "Oy, laki na ng kinita mo, ginagatasan mo." 'Di ba? Itong pag-YouTube po ay hobby ko lamang. Hindi naman ito career eh. May trabaho po ako sa labas. So, ito, yung mga comment sa atin nung nakaraan, no. Hello, shout out Raz Sans. 'Di ba? Sabi niya, nagsuot ng pambata para makasuhan ng vowsy yung naninita. Violence against women. Sabi ni Cornelio Acuna, nasa hagdan sila at mawawala ng control si guard, nag-aalanganin. Kaya medyo napataas ang hakbang para sa paa. Hindi, binibigay ko na yan, sir. Yung sinasabi sinipa, sige sinipa na. Ang importante kasi hindi na magkakaso. 'Di ba? Hindi na magkakaso. Tapos na yung issue na yan eh, yung sinipa tsaka sinira ang paninda. Ayaw na nga magkaso eh. Ang issue na ngayon, yung pagkatao ni Sampaguita girl, kasi yun ang iniimbestigahan ngayon. Hello, Dam the Commuter. Hindi ko na masyadong babasahin pagpabor sa akin, ano. 'Di ba? Hello, music artistry. 'Di ba? Sabi gano'n, maski bata yan, may common sense naman siguro yan na kapag pinaalis, ibig sabihin, hindi pwede doon. Hindi, bigay na natin yung katwiran na pagbata bata. Bigyan na natin. Kahit na totoo naman yung sinabi ni music artistry. Kasi yan kasi yung palusot eh. Kaya lang hindi na nila magamit yung palusot na yun kasi matanda na pala yon. Hello, Primordial. Ngayon tahimik na ba si Rosmar? Hindi ko na naririnig yung pangalan niya simula nang hindi na nagiging pabor sa Sampaguita girl. Siya yata yung naunang nagkipag-contact nung nag-viral, ngayon wala na. Siguro parang naisip niya na yung guard siguro hinahanap niya. Baka yun yung ano. Hello Mixanity Official. 'Di ba? Himaong hello. Oo, sabi ko yung iba nagsasabi about sa school uniform na okay lang daw. Baka mga parehas kay Sampaguita girl na ng scammers mode din. Hello Casimera, GC719. Bonjam, hello. Jan Arcilia, tingnan nga natin to. Matagal ko na naririnig to eh. Ang aktor na si John Arcilla ang isa sa mga celebrities na nag-share ng kanilang sentimiento tungkol sa viral video ng isang security guard na tinataboy ang isang batang babae na nagtitinda ng sampagita sa labas ng SM Mega Mall. Mega Mall security guard na sinira ang tindang sampagita ng batang babaeng naka-uniforme pa, na dahilan para gumanti ang batang babae at hinampas nito ang kanyang tindang sampagita sa guard na ginantihan Yung siya sinabi ng mo dyan. sampagita kung may iba siyang Sabi paraan. ni Jan Arcilia, kung hindi miserable at hindi mahirap ang buhay ng bata, hindi nga bata, magtitinda kaya siya ng sampagita kung may iba siyang paraan ng pagkakita. Meron, pwede ka mag-working student. Hindi mo pa kasi alam na matanda na yan. Diyos ko. Isa rin hindi mo na umalam eh. Wala naman siyang sinasaktang tao. Nakikita sa video, hinahampas yung girl. Mahirap na ang buhay niya, pahirapan pa natin. Such sad video to watch, naghanap buhay yung bata. Bakit kailangan wasakin yung tinda niya?
Hindi ko masisisi ang bata kung bakit nagalit. Bakit may mga guard o taong ganito. Sana may consideration when we are in authority and we use it to mistreat someone. We outrank. What kind of person are we? Sana mabigyan ng tamang leksyon ng guard. Alam nyo, sa bagay, napanood niya lang kasi talaga yung video eh. Kahit kung ang titingnan mo yung diwa na na sinira yung paninda, 'di ba? Actually hindi niya naman na silip yung sinipa yung sinira yung paninda. Kahit sa akin din yun din ang unang major red flag sa napanood ko, yung sinira yung paninda. Pero men, may reason eh. Kahit na hindi acceptable yung reason, pero acceptable yun enough para maintindihan natin yung nagawa ng security guard. 'Di ba? Dahil tayo makaka-relate lahat tayo doon. Lahat tayo may hangganan ng pasensya. Again, inuulit ko, masama talaga 'yon. Pero minsan katulad nga ng sinabi ng saksi doon, mauubos talaga ang pasensya mo eh. 'Di ba? Ano pa nga yun eh, maximum tolerance. For me, maximum tolerance na rin yung ginawa ng guard na yun eh. 'Di ba? Baka yung iba sa inyo mas malala pa ang gawin. Sabi ni Helena Way, mahina yung guard na yan kahit ba may attitude yung babae, hindi niya dapat sinira yung sampagita o ano man. Yes, I do agree naman dito. 'Di ba? I do agree to. Kaya lang, yung limitasyon natin bilang tao kasi ang gusto ko maintindihan nyo. Lahat tayo nagkakamali, men eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, baka mamaya kung ako ang nakasalang doon, baka mas malala pa ang ginawa ko doon sa bata. Or doon sa sampagita vendor. Kasi sometimes kasi hindi natin naiintindihan yon kapag tayo na yung pinoprovoke. 'Di ba? Ang pinairal ko lang dito, yung pagiging patas. Yes, mali. Inuulit ko ha, mali po talaga yon yung sinira. Kung sinira niya man, kung intention niya sirain o mali talaga yon, 'di ba? Kaya lang syempre yung pasensya kasi hindi mo matatansya yun eh. Hindi sa lahat ng oras mapapairal mo yan. Kaya nga inuulit ko, kahit sarili mong anak, minsan nga kahit nanay mo eh. Mahal na mahal mo ang nanay mo, 'di ba? Tapos yung nanay mo dakdak ng dakdak sa'yo, minsan nasasagot mo eh. Mali yung pagsagot sa magulang. Bastos yun. Pero minsan nagagawa ko yun kasi mahina, sumagad na yung limit ko eh. Yung daldal ng daldal. Lalo na kung alam mo na wala ka namang ginagawang mali. na, na daldal ng daldal sa'yo. Masasagad ka talaga, min eh. Parang yung guard na yan, nung una wala namang ginagawang mali yan eh. Pinagsasabihan niya naman na maayos eh. 'Di ba? Hanggang sa bumabalik siya nandun pa rin. 'Di ba? Tama ka naman. Hindi na kita ko kontrahin diyan. Lahat ng mga nagsasabing mali yung sinipa o tama naman kayo. Kaya lang gusto ko maintindihan niyo yung part. Siguro kung parurusahan yung guard, okay na siguro ng 3-day suspension, 1 week, pero yung tanggalan mo ng trabaho na lahat naman tayo na yon. Tsaka yung ginawa naman yung bagay na hindi naman trip lang yun eh. Part ng duty niya yon. Napasobra nga lang. 'Di ba? Dapat rin yung parusa, medyo makatwiran din. Paalisin niya na lang, dapat wag nang patulan siguro kung hindi naka-duty pwede pa. Pinapaalis nga amin eh. Naiintindihan niyo ba, sir? Ang daming ganyan sa mga kalsada, mga mall yan. Mga badyaw. Dapat i-content nyo rin. Ipinaabot nyo sa Senado para matigil na. Kaso sa case na to, na videohan. Yun nga. Kaya nga ito ang napapag-usapan kasi ito yung nag-viral. Siguro pag may nag-viral na badyaw, no? Pag-uusapan. Sabi ni Usagi, buti pa si guard legit ang uniform niya. Correct! Yung babae ginagamit niya sa panloko uniform niya. Akala ko rin nga bata kasi maliit. Meron akong teacher dati. Ay, professor yata sa college. Ang liit niya lang. Pero matalino siya. 'Di ba? Nung niloloko nga namin yun na bunso namin eh. Pero hindi naman siya na-offend si ma'am. 'Di ba?
may ganun talaga. I don't know, lahi siguro, no? Sabi ni Sir Romel Arellano, good job sa pagitagal na patunayan lang na maski ang mga taga-gobyerno madali mauto. Hindi, feeling ko yun nangyari sa police, na pressure yun eh, dahil nagba-viral, kailangan agad nila ng mabilisang sagot eh. So kung ano yung naisagot ng ano, yun na yung sasabihin nila. Hello, Braille Joseph Gamyaw. Hello, Kay. As a private school girl, dapat mas madisiplina sila. Kaso sa video, sanay makipag-away. Sa upbringing din kasi eh. Sabi ni Sir Momong, gandang gabi po sa lahat, mga ma'am sir. Yung mga nagko-comment na may harassment at wala daw respeto sa ikinabubuhay. Then pati Chinese sa West Philippines na siningit pa niya. Red herring na yun. Oo nga eh, no? May ibang issue yan. Hello, Sir Martsan. Hello, Sir Frederick Quintas. So, dun tayo sa last video. Sabi nga na dito sa last video comments. Mhm. Sabi dito ni Homer Borondo. Tingnan nga natin yung mismong video. Parang may nabasa akong comment dito eh. May kabubuhang comment ako nabasa dito eh. Pati daw yung sikat na programa daw pinakikailaman ko din. Nga tayo. Buying. Maybe. Nawala na yung comment na yun. Babasahin ko sana. 'Di ba? Nagre-react po kasi ako ng video. Merong mga sabi, ang dami mo naman sinasabi. Ang dami ko daw ebas. Malamang, anong gusto nyo? Marami akong isayaw? Kaya nga ano eh. Hello, Homer Berondo. Hello. Sabi gano'n ni Sir Neil Lester. Hala, idol, nakasina ako dun sa winter. Oo, nakakatakot. Naka-check-in ka na doon sa Winter Hotel. Oo, di ba? Lumang building yun. Ginawa mo doon. Ba't nag-check-in ka doon? Ako kasama ko yung nanay ko, pati kuya ko. Kasi ako yung nagpa-opera kasi sa mata ng nanay ko doon chinek-in. 'Di ba? Para malapit doon sa sa anong ospital 'yon? Doon kasi ginanap yung laser eh, yung ni-laser yung mata. 'Di ba? Ano 'yun? Para siyang luma hindi man lang inayos ng tsaka hindi naman siya mabaho, pero may amoy siya na luma talaga, yung hotel na 'yon. Hello, Sir Rapi Medina. Sabing gano'n ni Sir LJC. Ano ba? LJC. I think Papa, mas maraming views kung magkomentary ka na lang sa mga issue labas sa paranormal. Maliit lang din views ng paranormal or mag-top 10 scariest mas okay pa in Tagalog. I do appreciate yung suggestion, no? Pero, sige. Hindi, yung sa mga labas ng paranormal, hindi kasi ako masyadong expert doon eh. Mahirap kasi minsan magkomentaryo ako na, lalo na sa politics, yan ang uso ngayon yung politics eh. Nung una, medyo active ako dyan sa politics, kaya lang, meron akong mga nasuportahan na, alam mo yon yung parang hindi na dapat suportahan ngayon. Kasi sa politics, kasi hindi ko na alam kung sino yung tama eh. Mahirap, sir eh. Tapos minsan kasi sa labas ng paranormal may issue. Yung legal trouble naman mahirap din. 'Di ba? Malay mo may makomentan ka or halimbawa may time na akala mo alam mo yung tinatopic mo tapos hindi pala. Mataas ang risk ng pagkakamali. Yung pasundot-sundot lang katulad niya kay Sampaguita girl, no. Pasundot-sundot lang pwede. Pero yung issue sa labas, yung mga issue na pwedeng opinionan, pwede siguro, no? Pero ito talaga yung main content ko, sir, yung paranormal eh. Yung top 10 scariest, pwede din siguro, no? Sige. Salamat sa suggestion. Pero
yung para marami ang views, hindi ko naman priority to, sir. Yes, kung tatanungin niyo ako, ayaw mo ba ng maraming views? Gusto ko din naman. Kaya nga ako nagpo-post ng video, gusto ko rin na maraming manood. Pero hindi ko yan priority. Kasi kung priority yan, lahat yan, sinawsawan ko na. Katulad ng sinabi niyo sa politics, maraming views sa politics. May mga kasamahan ako sa UTW before, na vlogger din, na daang libo na ang subscribers nila dahil sa politics. Yung nagtatanggol kay Bongbong, nagtatanggol kay Duterte, di ba? Kaya lang masakit sa ulo yun, min eh. Marami ka talaga makakaaway doon. Ito sa paranormal kasi kapag sinabi mong fake yung video, 'di ba? Madali lang ito talagang patunayan na peke o hindi. At yung mga kalaban mo dito, mga hindi nag-iisip, 'di ba? Doon sa minsan may encounter ka pa do attorney, magaling sa batas, 'di ba? Hindi naman sa nagpapaka-safe alam ko lang kung saan ko ilulugar yung sarili ko. Hindi, malay mo, sa future, di ba? Sabi gano'n ni Cordapio, 6 yung daliri sa footprint. Alin, sir? Yung sa thumbnail, oo nga napansin ko din yon. Tingnan natin ha. Yung footprint sa mall. Ito may footprint na namang lumabas, oh. Sa Ayala. Sa Makati City. Talaga to si, Saan yung footprint? Akala ko yung footprint sa mall. Wait lang ha. Ito, talagang binilang mo. Ako din napansin ko din ito eh. Pero ito parang smudge ito, sir eh. Kung bibilangin mo wait lang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nga Pero yung feeling ko kasi, yung thumb nitong, yung thumb. Yung toe, parang umislide siya eh. Kaya siya nagmukhang 6 yung daliri. Pero kung 6 ang daliri niyan, talaga yan? Malupit, di ba? Anyway, proceed tayo do sa ko rin yan na nakita ko din yan. Sabing gano'n ni Boy Cafe TV, may scientific explanation ng bawat gawain. Feeling ko din naman, pati yung sa yung experience ko na footprint sa mall, feeling ko may scientific explanation naman. Kaya lang, hindi ko pa alam sa ngayon kung ano yun. 'Di ba? May scientific explanation ng bawat gawain. Ingay sa labas, kapitbahay ng hotel mismo, roadway, in common sense. The whole story goes fall of simula doon sa pagpasok nila sa hotel. May pagdududa sila sa structure ng hotel, hindi sila takot. Tungkol naman doon sa CR, male and female restroom always sa mga hotel, magkadikit or magkaharap, sense of laughter possible, may mga tao sa paligid. Sabi ni Sir Benjo Camacho, lahat yata di umano, joke lang. Lahat naman yata sa KMJ sila mismo ang nagde-debunk ng video or ng storya. Kaya nasa mga manonood ng content mo, panoorin po natin at makinig sa mismong reference ng video. Na i-comment ko to sa mga kinokontra mo, eka na yan. Sabi ni si Zuke, sa Baguio Hotel marami. May mga nagkikwento sa akin. Lalo na mga kamag-anak ko din na nagbakasyon sa Baguio. Na, yun nga, meron daw. Kasi minsan may, 'di ba, may mga lugar diyan na maraming namatay ba nung earthquake.
Hindi ko na naabutan yun kaya hindi ko masyadong alam yung ano eh. Hello, Mami Malagenya, GC719. Oo, ako na nga yata yan, kaya lang may nag-request sa akin eh. Sabi ni The Charming One, nako bakit kaya may bakat ng kamao ng babae sa glass ng CR ng hotel? Baka namang yung last nag-check-in dyan, humawak, gumano sa salamin. Ba't kailangan lagyan pa ng daliri? Di ba? Ano yung sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Utak nyo talaga eh, no? Madudumi. Buti na lang wala ko alam sa ganyan. Sabi nga ni Sir Momong, tama analysis mo bro, bungo. Kamao lang yan, yung ginamit doon sa salamin na mukhang yapak daw. Then yung sa mall, hirap pa din madebunk. Pero aminado sa tuwing nag-check-in sa hotel ay natatakot nga din pag walang ibang tao doon. Oh, may ganyan yung sa red doors nga na sinasabi ko sa inyo. Yung isang floor doon feeling ko walang tao eh. Tapos yung hallway pa kumukurap-kurap pa. Hello Taguro Schwarzenegger. Ang tawag diyan palabok na reenactment. Hello Sir Mark San. Hello Ma'am Emmy. Sir Bungo, I have nothing against KMJS po ha. In fact, nanonood ako ng KMJS. Kaya lang, madalas kasi sa reenactment para kang nakakapanood ng free movie. Kaya talagang papanoorin mo sa ganda ng editing eh. Pero ganoon pa rin, as I've said before, hindi pa rin ako basta maniniwala. Unless siguro ako ang maka-experience. Hindi, minsan kasi ma'am, yung reenactment nila, masyado ng OA. Maganda nga naman. Totoo naman yun, sinabi nyo. Minsan masyado lang OA. Katulad nung, may video yan eh, yung, alam niyo yung pugot ang ulo sa kasal? Yung multong matanda na nakunan daw sa kasal. Naalala niyo, pero tapos ang reenactment nila yung nag-spider walk na na multo. Na ang message pala nun ay para gabayan sila ng matanda. Tapos ang mga reenactment nila pang exorcist. 'Di ba? Hello, Ma'am Sir May Kulangot SD from San Diego, California. California, malayo sa inyo sir yung yung sunog. Sabi ni Angel Gabriel, yung naunang customer yan, braso ng babae habang nakasandal at mayroong ginagawa kasama niya. Hello, Nadrold. Hello. Nadronald pala. Nadronald. Anyway, proceed tayo alas 10 main content natin. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.